Kasi bago labas yung gulong eh. Dual sports. So ito, nakalagay ito, 1790 Quechua. Na-excite na ako mag-moto camping. Kasi parang ang dali lang nung tent na to, naikabit. Guys, so tinan nyo kasama natin si Mimi to. Hi ka naman, nag-abroad na wala sa vlog. Hello. Yan, tagal niya nawala sa vlog, di ba? So guys, so gusto ko lang pakita, suot natin yung 2% dry fit shirt natin. Ito yung gagamitin natin ngayon. So magji-gym tayo. Pupunta tayo ng Decathlon sa MOA kasi kukunin din namin yung race kit namin sa Manila Marathon. Tapos, tawag ito, bibili tayo ng tent pang camping natin. Sabi ko nga sa inyo before, magmo-motocamp tayo. So, pupunta ito, ang pinakaunang magiging motocamp natin. Isa kasiguran kasama yung mga solid subscribers natin. So, this is gonna be my first time doing a motocamp na dun matutulog. So, ayan, bibili kami sa Decathlon ng mga magagandang bilhin. Pero for sure, gusto ko lang sana yung tent eh. Kasi mas gusto ko umorder sa Shopee kasi mas mura. Pero tignan lang natin kung may iba pa tayong mabibili ron. So, samahan nyo kami sa aming day-to-day. Tara. Ay, yung bag mo. Okay lang, hawak mo. So guys, ayan, suot natin yung the 1% riding jersey natin and pupunta lang tayo ng Mall of Asia. Ninibago pa ako sa gulong kasi sobrang laki yung ginaan ng gulong natin. Bago nga pala yung gulong natin. This is from Westlake. Nakuha natin sa Shotty Motorcycle Parts and Accessories. Actually, di ko alam kung may iba pang shop na nagbebenta noon. Parang alam ko sila lang. Or meron sa iba. Kasi bago labas yung gulong eh. Dual sports. So, ayun, tinatry ko pa lang siya, binibreak in. Medyo madulas pa to kasi bago pa lang. Mabibreak in ko to sa kasiguran. Guys, dadaan tayo ng Bungabon. Ito yung gamit natin. And gamit ko pala to, ito nga, the 1% riding jersey. Gusto ko lang pakita. Sir, bakit naging full sleeves yan? May gamit po tayong arm sleeves kasi maaraw. Kaya, ayan, arm sleeves din tayo. Sobrang fresh ko sa oten, malamig sa pakiramdam, hindi kayo mainitan dito. Huwag kayong mag-alala, itong damit na to, kahit ito yung dry fit na tela na pinili natin, hindi kumakapit yung init. Alam niyo yun, kasi may dry fit na manipis, pero pag naaarawan, yung kumakapit yung araw dun sa damit, ayun yung pinakayokong tela. Kaya talagang binusisi ko yung pagpili ng tela. Kumuha rin ako na recommendation dun sa nagbebenta sa atin ng merch. Yung paggawaan mismo, kung ano yung recommended nilang tela. So, ito, overall, ito yung napili natin. So, ang dami na rin kasi umorder. Sobrang thank you sa lahat ng umorder. Sa tiwala nyo. I know, hindi ko kayo madidisappoint. And sana talaga, hindi ko kayo na-disappoint. Talaga, ayan, I put my best effort sa pag-research, sa pag-aalam sa mga fabric. And ito yung result. Actually, may isa na akong bagong merch na gustong ilabas ulit. Pero soon pa yun. Kakalabas pa natin ng merch eh. Hinay-hinay lang muna tayo. Pero excited ako sa inyo i-release yun. Kasi hindi lang siya basta t-shirt. Ang ganda ng style niya. So yan guys, so nakikita nyo naman, ito yung cellphone natin. Bukas kasi pupunta tayo ng 747 sa may bandang North EDSA yun eh, SM North. Plano ko doon na lang magpakabit ng dashcam. Nag-inquire na ako, may mga napag-inquire na ako na 1,000 pesos, 1,500, sa kanila 800, and malapit lang sila sa amin. So doon ako magpapa-install. So baka ito na yung last day natin na gumamit ng phone holder, if ever magawa man nila bukas. So another content na gagawin natin doon. May dashcam na tayo rito. Hindi na tayo pa naitanggal ng cellphone, di ba? Para hindi rin kawawa yung cellphone natin, tsaka yung vibration. May mga nagsabi sa akin, bakit di ka na lang nag-quad lock? Actually, medyo namamana kasi ako sa quad lock. Parang 2,000 yung quad lock. Ewan ko kung may dampener na yon para sa vibration. Tapos, bibili ka pa nung case nila na pang iPhone mismo. Specific case. Tapos, bibili ka pa nung case nila na pang iPhone mismo. Specific case. So, parang almost, let's say, 3,000 to 4,000 for everything. Mag-dashcam na lang ako. Magkano yung dashcam ko? 12,000. Diba? Tapos yung dashcam na yun kasi, if ever man guys, magkaroon tayo ng another motorcycle, malilipat ko siya, diba? Yari, gusto ko man mag-big bike, malilipat ko pa rin siya. So, yung dashcam na binili ko, syempre, hanggang sa masira na siya, diba? So, ayan, paparating na tayo ng recto sa may bandang Quiapo.
Binablog yung mga lugar kasi marami ring seafarer na nanonood sa atin and baka may mga taga Manila din dito. Baka namimiss nila tong lugar. Ako kasi pag nasa barko ako ganoon ako minsan namimiss ko yung mga lugar. So pag nanonood ako ng ibang vlog, kaya nakikita ko yung mga familiar na lugar. Kahit naman hindi familiar na lugar, basta Pilipinas, ganoon. So by the way guys, share ko lang pala, paano ko na-connect yung mic kanina sa Insta360X5. Meron tayong binili na receiver para makonect siya sa DJI Mic Mini. Actually kahit wala naman receiver, pero ang pangit ng boses pag via Bluetooth eh. Mas maganda siya pag may receiver. So Sir MJL, kamusta yung crash guard mo? Okay naman, nasanay na ako sa crash guard na medyo nakabuka ka kung ganyan. Kasi nga, Welcome to Robinson's Place, Manila. Kindly press the button or tap card. ang sarap nung ano eh, na may OBR eh, na may taga-kuha ng card. Hindi, yun nga, nasanay na ako na nakabuka ka. Di mo na kasi gano'ng masarap pag ano eh. Sa mga nagtatanong kung member ba si Mimi Dong ng Fitness First, hindi po. Sa Anytime Fitness siya. Pero nag-request ako na kung pwede magdala ng guest, pwede naman daw. Kaya makasama natin siya mamaya. Mag-ready lang kami. Bakit? So guys, so we're done working out and nakapag-shower kami. And si Mimi Dong. One thing I like about Fitness First kasi dito may steam and sauna. Sa Anytime kasi wala. Pero may steam ba sa Anytime? Meron din? Wala no, wala. So wala. Pero ang maganda sa anytime talaga, madaling araw or anytime. Unlike dito sa Fitness First, normally 6 AM to 10 PM lang sila. Kahit sarado pa yung mall, pwede naman kayo dumiretso sa Fitness First. Pero ayun nga lang, limited yung time options ninyo. So, yun. Sa mga nagbabalak na sa 2,000 to 2,500 monthly dito, almost the same sa Anytime Fitness. So, whatever's convenient for you. Kunyari, sobrang busy mo, tapos may malapit na Anytime. So, mas recommended yun. Pero, pag Fitness First kasi malaki, no? No, Memong? Pag Fitness First kasi sobrang laki nung mga, spaces. So, kahit sobrang peak hours, marami ka pa rin magagamit. Tsaka may pwesto ka pa rin mag-workout. Unlike nung na-experience ko sa Anytime Fitness na sobrang crowded. Pero, ayun nga. Kasi syempre, yung convenience na mas malapit sa inyo tsaka yung anytime talaga pwede. So, yun lang. Share ko lang. Sa tayo pupunta, kakain kami yogurt, yaw-yaw. After workout, babalik natin yung mga binurn natin. Kaya tayo nag-workout para sa mga ganitong pagkain. Para ma-enjoy yung pleasure sa buhay. So guys, palabas na tayo ng parking lot. Tapos kakain tayo ng taco something. Basta something Mexican. El Poco Cantina ata yung name. So, pasyali ko kayo, baka magustuhan nyo rin to. Parang date ideas nyo, pagdadala nyo yung mga back ride nyo, or nag-crave kayo ng something Mexican. So, ayan si Mimi Dong, busog na busog oh. Tinago yun dyan. Ayan yung kainan, El Poco Cantina. Tapos may parking lot naman sila dito, sasakyan, ito, motor. So, kung gusto nyo bisitahin, 750 lahat nung kinain namin. Para sa 250 pesos isang dish na gano'n eh. Pero sobrang busog na kami ni Mimi Dong. Good for 3 people siya, I think. Or dahil nabusog kami, dahil nag-yogurt kami. Pero nabusog ako. Pero puro beef din kasi siya, kaliwa tayo. Puro beef din kasi siya, guys.
Kaya ang bigat sa tiyan. Medyo nagka-traffic na kasi guys, 4:21 na ng hapon. And rush hour na, if you know naman. Marami na rin nag-uwian. Kaya actually, papalipas din muna tayo ng oras sa Mall of Asia. Mata-traffic na lang tayo ron pa uwi sa Rojas Boulevard. Pero okay lang, take namin yung time kasi bibili kami ng bibili kami ng pang camping. Hopefully may mahanap tayo na maganda. Tsaka yung madali lang i-assemble. Ayoko na yung gagawin pang komplikado yung buhay natin. Pero gusto kong matutunan sa pang-camping talaga. Yung maraming bintana. Lalo na kung mainit. Ang cute nitong tatlong tuktok sa tapat natin. No? Alam mo magkakarere. 3, 2, 1, sila sa pasero kaya nagmamadali yung mga yan. Ay, by the way, sa atrium namin kukunin yung wristband. Pero di ko alam kung saan yun. Pero okay lang, mamapasyal tayo. Ikot-ikot naman tayo sa mall. Ngayon na lang din kami, lumalabas si Mimi Dong. Ito may ginagawa na naman sa left side natin. Naman kung anong gagawin dyan. Baka bagong condo na naman yan or something. Back in Moai. Yan na. Dito yung parkingan guys pag magpapark kayo sa Mall of Asia. Ewan ko sa South Wing tawag ito Sa South Wing ako lagi nagpapark. Ewan ko kung meron sa North Wing pero ako dito na ang parkingan ko. Medyo kabisado ko dati itong Mall of Asia, kaya sabi ko sa inyo ang dami nagbago. Kasi dito ako nag-OJT. Nag-OJT ako dati sa may Burgo. Restaurant lang yun. Restaurant yun na wala na ngayon. Ewan ko nangyari sa Burgo. Nalugi siguro or di ko alam. Pero wala na ako nakikitang Burgo na restaurant Pero kahit hindi siya kilala, ang dami ko natutunan doon. Ay, saan ba ang motor? Motorcycle lane. May ganito na pala sila. Bago na. Paano to? Kukuha lang ng card? Okay na. Bago! Paano yun? Walang card? Social Wala nang card Saan ang parkingan namin yung motor? Sa taas pa? Daming motor noon. To may car show. Grabe naman yung motor dito. Ang dami. So may katabi tayong ADV 160 the black. Shoutout sa'yo kung sino may-ari nito. Ayan guys, so kukuha na kami ni Mimi Dong dito sa may 10 km. Ito yung mga makakasabay natin tumakbo. Lahat na nasa green sa 10 km. Ito 5 km. So pag 5 km ka, ito yung tatakbuhin mo sa may Makapagal. Ayan. Tapos pag 10 km ka sa Rojas Boulevard ka na aabot. Ito, pa Rojas Boulevard to. Tapos 21 km, ito. Rojas Boulevard tapos Intramuros. Then itong malupit, full marathon. Full marathon EDSA to EDSA. SM North to MOA. Shit, grabe yan. So guys, andito na tayo sa may Decathlon. Pero pasok na kami ni Mimi Dong. Ang daming tent na nakabalandra. Ito. So ito, nakalagay ito 1790 Quechua. Ayoko yan, liit masyado. Ito pwede na to. Tapos may dalawang open na parang windows niya. Tapos gano'n siya kalaki? 4,590, ganito kalaki. Tignan mo. Ito mas mura. 4,290. So guys, tignan nyo to. Ito yung parang gusto kong tent. Kasi sobrang open siya. Pero ang problema kasi, parang ngayon nga, delikado rin siguro pag nag-camping tayo tapos sobrang buka ng tent natin. So ito guys, ito yung tent na gusto natin. So good for 3 people, 4,290. Ito yung tsura nyo. Guys, so baka kunin ko talaga yung Ultra Fresh yung name niya. Ayan, Ultra Fresh. 4,290 siya. Mas mura siya, no? Mas mura siya ng mga 300. Then, may mga iba-iba silang bilihan dito. Kasi ito may mga package siya. May mga kasama siyang ganito. Pag magka-camp ka na raw, kailangan may ganito ka ng sombrero. Malagioong. Ito yung parang mga gusto ko rin, no? Coffee mugs. Ito yung mga upuan. May upuan pa naman kami. So, ginamit ko yung nag-Ilocos Norte ako before. So, di mo na ako bibili nun.
kukunin ko muna yung mga basics lang. Yung mga basics na importante talagang kailangan itong magkaka. Tsaka na yung mga extra accessories. Bakit mas mahal tong isa? Ito po, nag-block yung UV po. And then, ito po kasi two-door tent. Saan niyo po siya gagamitin? For beach po ba? Camping, motorcycle camping sa taas, sa hills. May beach din, ganon. Sa pag po kasi sa taas or bundok area, cold area, pwede po dito. Ito. Pero kung beach po, ito syempre, kasi ventilation po. Ayun ang pinagkaiba, no? Pero nasasarap naman to, no? Yes, masasarap. So guys, so ito yung tent. And kung paano yung magiging ano nyo. Ito yung pang... maganda naman pala siya. oo. Yeah, actually, yung weight, ito sige, pag binaliktad mo, 4.3, ito. So, yung mismong dimensions din ng tent, makikita na dito. So, kung may kunwari, airbed in the future, or kung gusto na lang malaman talaga yung space, yeah, ito na siya. Reason why I went for this tent, kahit mahal siya, number 1, lightweight, number 2, size. Kasya siya sa ilalim ng compartment ko. Magkano naman yung ganyan? Nasa 13.5. Oh my God. Hindi nga alam. Medyo mahal pricey. Meron tig 7, no? Yeah, meron tayong 7.5. Difference naman nun, mas mabigat lang yun ng konti. Ito kasi 1.9 kilos, yan yung tent. May picture ka nung ano, harapan niya, yung... Yeah, meron. Ito. Nagka-hike talaga sa bundok. So, yung palang, yun na yung purpose. choose po kasi yung mga trekkers. Nasa 7.5. Silipin ko na yung loob. Sige lang sir, pwede kayong pumasok. Ito yung loob. Okay nga din to, no? Yun na eh. May experience na ba kayo, sir, sa camping before? Wala pa. Nagano ko dati, mapanwepe, pero hindi ako nag-set up ng tent eh. Okay, no worries. So what I always say is, especially sa mga first-timers or just getting to camping, start small, start slow. So in a sense na, Hello po. if possible nga, mag-rent ka for the first few times. Kasi pag ganun, doon mo na lalaman or doon mo na... Ano yung gusto mong tent? Ano yung gusto mo, ano yung kailangan mo, ano yung mga True. sa tingin mo medyo luxury items na, hindi naman necessary at the moment. Speaking of, baka siguro yun muna kunin ko para medyo mas affordable. And if kailangan ko na lang mag-upgrade, doon na lang absolutely. That's the mag-upgrade. thing, yun yan. Like I said, start small, start slow. Yeah. Ito yun. Yes. Ito yun, no? So sige, pili ka muna na isa and then I'll open it up. I mean, they're all the same, sorry. Okay, sige. Okay, paisip din na kayo. Sige, yan na lang. Gusto mo ba ito i-setup na natin or demonstrate ko muna dito? Ikaw kung ano mas convenience para sa beginner matuto. Okay. Yeah, I mean, to be fair, since beginner, we'll set this one up. So, ito yung fly sheet or yung cover. So, makikita mo dun, ito yung color ko din. So, yeah. Tapos, yeah, kahit lapag mo lang ulit. Ganito. Yun. Kasi, pag kinabit mo siya dito, gagalaw pa. At least Okay. ito stable lang. Basta lang natin siya. Grabe, na-excite na ako mag-moto camping. Kasi parang ang dali lang nung tent na to, na ikabit. Tsaka yun nga, meron kang dalawang entrada. So, Sarap. Ganda. basically, yun na yun. Ayan si sir, thank you sa kanya. Thank you. Yeah, no worries. Thank you. Yeah, nice to meet him. And tinuro niya tayo sa first tent natin. Thank you po. Yeah. Well, So, siguro mag-ikot-ikot muna kami, yeah, tingin-tingin muna kami. absolutely. Sorry, question. Member na ba kayo ng Decathlon? Hindi pa po. Okay, libre lang yung membership, email lang siya sa cashier. Sige po. Ayan, sagutan ni Mimi Dong yung tent. Ala, nagulat. So, we're here at Decathlon and magpapaalam na kami. Ito na yung tent. So, magka-camping tayo soon kasi sa may kasiguran. And magpapaalam na si Mimi Dong. Nakasama ulit natin siya sa vlog. Ayan, Decathlon Pasay. Ayan, si Sir Marco, thank you sa kanya sa pagturo sa atin. So, pag napunta kayo rito, hanapin nyo na lang din siya para turuan kayo sa tent. Parang ang dali nyo lang gagawin yung tent pag siya yung nagturo sa inyo. So, ayun guys, maraming salamat and see you on another content. Bye-bye, Mimi Dong. Bye-bye.